ang sangkap ng tao na nakagagawa ng pinakamaraming kasamaan. Kaya dapat bumuti upang dinggin sa pananalangin ayon sa Biblia. Yan po ating paksa. Napag-aralan po natin yung panalangin, ang halaga ng panalangin, kailan tayo mananalangin, ano ang ayos ng pananalangin na itinuro ng Diyos sa loob ng 3 gabi na ba yun na nagdaan. Ika-4 na tayo ngayon. Pero hindi po sapat na alam na nating manalangin, okay na. Meron pa pala tayong isa pang problema, mga kababayan. Yung sangkap ng ating pagkatao, kailangang ito ay bumuti upang mapakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Yan ang ating paksa. Unless na ito'y bumuti, alin itong sangkap na ito? Ito ang nakakagawa ng pinakamaraming kasamaan. Alam nyo, dyan lang hindi man lang itinuro sa atin yan ng pare Kaya magtanong ka sa Katoliko, ano ang pinakamasamang sangkap ng tao? Yung bahagi ng ating pagkatao. May sasagot, ang masama sa lahat, mata. Kaya siya unang nabubulok pag namatay Meron magsasabi, ang pinakamasama raw sa lahat, kamay. Kasi yung kamay nga naman ang pumapatay, nananampal, nagnanakaw, nanununtok. May nagsasabi naman, paa. Kasi, yung paa nga naman ang inilalakad papunta sa masama. May kanya-kanyang mga palagay ang tao tungkol sa pinakamasamang sangkap ng tao na nasa ating pagkatao. Kasi ang ating pong pagkatao, may iba-ibang sangkap yan At yan mayroong mga kanya-kanyang kasamaang nagagawa. Ang kamay may kasamaang nagagawa. Sabi ng ating Panginoong Hesus, kung ang iyong kamay pakibasa mo nga sa 5 ni Mateo. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon. Sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mapa sa impyerno. Sabi po ng Panginoon, kung ang kanan mong kamay makakapagpatisod sa iyo, if thy right hand offended thee, cut it off and throw it away. Putulin mo yung kamay mo, itapon mo. Mabuti pang pumasok ka sa langit na wala ang isa mong kamay kaysa sa buong katawan mo mabulid naman sa impyerno. Meron din palang nagagawa ang masama yung kamay. Pinapaputol nga ni Jesus Meron pa isa, pakinggan nyo. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. Kung yung mata mo naman kang kanan nakakapagpatisid sa'yo, it causes you to sin. Or nakaka-offend sa'yo, sa iyong buong pagkatao, yung mata mo. Dukitin mo, sabi ni Jesus, tapon mo. Bagay, pag ito hindi mo naintindihan, sayang. Bakit? Ang mahal ng mata. Mahal po ang mata. Merong eye bank tayo ngayon Yang mata, isa sa organs na naita-transplant. Minsan po, ang isang mata nagkakahalaga ng 200,000 piso. At pagka milyonaryo ka, kahit 1 milyon, bibilin mo yung mata, makakita ka lang. Ang sabi ng Biblia, pagka yan pala'y nakakapagpatisod sa'yo, nakakagawa sa'yo ng masama sa pagkatao mo,
dukitin mo yung mata mo. Sapagkat mabuti pa sa yung pumasok ng wala kang isang mata sa langit o sa buhay, kaysa ang buong pagkatao mo ay mabulid sa impyerno. Yun. Nakakita na tayo ng dalawang pruweba. May mga sangkap tayo ng katawan na nakakagawa ng masama. Isa ay kamay, isa ay mata. Pero yan ba ang pinakamasama sa lahat? Yan po ang ating pag-aaralan. Kung nakahanda na kayo mga kapatid, at ibig ko sabihin nakahanda, nakahanda na ba kayong mag-intindihin? Baka nakahanda naman kayong matulog na, nasa sa inyo rin yon. Meron kasing inaantok na kung umpisa pa lang tayo Para naman tuloy ako na, insulto nito. May inaantok Biya mo talagang ganun lang. Si San Pablo nga, nung nangangaral, may natulog, nahulog sa bintana. Dito, hindi naman kayo mahuhulog dahil walang bintana rito. Ngayon, ganun pa man, masama rin talaga yung matulog. At ikaw, tulugan mo yung aral. Alam kong itong oras na ito'y ora di peligro. Alam niyo, ako gusto ko rin pong matulog Dahil Sabado, Linggo, talaga hong wala akong katulog-tulog, puyat ako. Pag Sabado, Linggo, sunod-sunod po yan. Lunes ngayon. Sana holiday ko ngayon, Lunes Kaya lang natapat may doktrina. Kaya wala akong holiday sa akin Ngayon, puntahan na natin yung ating paksa. Sa Biblia, mga kapatid, alin po sa ating katawan ang pinanggagalingan ng lahat ng kasamaan? Within our body. Saan ang gagalingan lahat ng kasamaan? Ibig ko sabihin ng lahat ng kasamaan, yung ginagawa ng mata, yung pinakikinggan ng tenga, yung sinasabi ng dila, yung inilalakad ng paa, yung ikinikilos ng kamay, saan po nang gagaling yan? Pakinggan nyo sa isang talata ni Mateo sa 15 at 19. Sapagkat sa puso nanggagaling ang mga masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Ayun. Maliwanag po ang sagot ng Panginoon Jesus Sa puso nanggagaling ang masamang pag-iisip. Yung palang masamang isip, hindi pala sa isip nag-umpisa yon. Nag-umpisa yon sa puso. Therefore, what we think originates from our hearts. Doon nag-uumpisa yon. Kumbaga, ang ugat na pinanggagalingan ng masamang iniisip ng tao, yung kanyang puso. Yung pagpatay, nanggagaling din sa puso. Yung pagsisinungaling, yung pagsaksi sa di katotohanan, nanggagaling din sa puso. Yung pangangalo niya, nanggagaling din sa puso. Halos lahat ng kasama ang ginagawa ng tao galing sa puso. Sabi niya ang Panginoong Jesus, ito ang nakakahawa sa tao. Tingnan ninyo sama niyan. From the inside, nakakahawa yan. Yang kasama ang nasa puso ng tao, nakakahawa yan. Mga kapatid. Kaya ang puso, kung tawagin ng Biblia, siya po ang pinakamasama. Pakinggan nyo sa Jeremias. Ang puso ay magdaraya kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang gawain. Ayon, maliwanag po yun. Wala nang dapat pagpaliwanag pa ron. Maliwanag na Ang sabi ng Biblia, ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat
ng bagay. Nakita nyo? May hihigit ba sa puso? Wala. At totoong masama. Hindi ho basta biru-birong masama yung puso. Totoong masama yan. Sabi ng Biblia. Kaya, hindi naman sinabi niya puso ng tao lang yan eh. Ang sabi, ang puso, magdaraya.